Live na ta. Ato ang discussion is gamit na natin wikang Tagalog, yung national language natin bilang Pilipino. So para po maunawan tayo, hindi lang limited, hindi lang sa Visayas, Mindanao, pati na sa Luzon, lalong-lalo na sa ating mga kapatid ng mga FWs sa iba't ibang bahagi ng daigdig, na palaging nakasubaybay sa ating live sa FB at saka sa YouTube. Sa ating YouTube nga ang pagsisiwalat sa katotohanan. So bago tayo magsimula, manalangin muna tayo. Humingi tayo ng panalangin sa banal na Espiritu. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina Espiritu Santo, punuin mo ang puso ng mga sumampalataya sa iyo at pagalabin mo sa kanila ang init ng iyong pagmamahal. Isugo mo ang iyong Espiritu at lahat siya'y kung sila'y muling magbabalik loob at magbago mo ang larawan ng mundo. Manalangin tayo. O Panginoon, nasa pamamagitan ng liwanag ng iyong Espiritu Santo, tinuruan mo ang puso ng iyong mananampalataya. Naway sa pamamagitan din ng Espiritu Santo, kami manatiling mulat sa katotohanan at laging nagagalak sa iyong pagkalinga. Sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. So once again, magandang umaga, hapon, tanghali, gabi sa iba't ibang bahagi ng daigdig, especially po sa ating mga kapatid ng mga FWs at saka sa ating mga kasamahan sa team sa Punto por Punto, sa ating mga kaparian, especially po ni Reverend Father Danwin Gitgano, at saka Reverend Father Ricky Hindi, Reverend Father Gilbert Ambrosa sa Milan, Italy, Father Ricky Hindi sa Vatican, at saka si Reverend Father John Rama sa Archdiocese sa Cebu. Mayroon na din isang pari pa, na isang exorcist nakapasok, nakabase po sa saan ba yun? Sa California ba yun? Kaya kalimutan ko. Last Thursday. Sa Punto por Punto, ang hindi lang natin malimutan yung first name niya, si Father Randy. Ulit yung last name niya o family name niya, nakalimutan natin. So, nakapasok at siya ay tutulong ng pagsagot sa mga katanungan, especially po sa, of course, sa doktrina ng simbahan. So, ang dami nang naibalik sa inang simbahan, lalo lang yung mga FWs na nandyan na sa ibang sikta. Ngunit sa blessing this guys, nakasubaybay sila sa Punto por Punto, na liwanagan sila at walang doubt sa doktrina ng simbahan. So naibalik na sa inang simbahan, walang iba, ang Santa Katolika Apostolika Romana. So the Catholic Romano. So ating pakinggan muna isa sa mga kapatid nating mga Islam na sabi nila na ang relihiyon ng ating Panginoon Jesus ay Islam at sa ang lahat ng mga propeta ay Islam. So ngunit ay 5 punto yun ito, pero hindi ito matapos sa isang sandali lang sandali lang. Hindi ito matapos sa isang oras lang. So pakinggan muna natin bago natin sagutin. Sa lahat na lang sa lahat ng mga OFWs sa iba't ibang bahagi, saan man kayo naroon, sana nasa mabuting kalagayan po kayong lahat. Happy Sunday sa lahat.
So, ating pakinggan muna. Isang Islam nagtanong sa kaniyang ustads patungkol, okay lang og sa kanilang ang ilang ilang paksa o tapiko nila ay patungkol sa kanilang sariling doktrina. Ngunit ang ilang binanggit yung doktrina ng simbahang Katoliko patungkol kay Jesus. So, ating pakinggan muna. Sandali lang kay may intro pala. So, bago natin ating pakinggan ang tanong. Ngayon, ako ay bilang isang Kristiyano. Paano mo ako mapapaniwala na ang sinasabi mong Biblia ay hindi yan totoo na salita ng Diyos? Ngayon, i-prove ko sa iyo na ang Biblia mismo ang nagsasalita na hindi salita ng Diyos. Sabi ni Pablo sa 1 Corinthians sa kanyang sulat sa unang Korinto chapter 7 verses 12, 25. So, ang Biblia ay hindi salita ng Diyos. Salita lang po ng tao. Kinipot nila ang sulat po ni San Pablo sa 1 Corinthians chapter 7, talata 12, 25. So, ating pakinggan ang aking salita ay hindi kalooban ng Diyos. Akin lamang itong puro-puro. Ilan ang sulat ni Pablo? sabi na ang aking salita ay hindi salita ng Diyos, puro lang koro-koro. Lahat ay koro-koro. Atin mo nang basahin, si San Pablo naman ang nagsulat, so ating basahin kung ano ang nakasulat. Kaya hindi naman ang whole context ang binasa, ang sinalaysay, pahayag sa naturang ustads. Ating basahin sa 12, dapat wat sa iba ay ako ang nagsasabi. San Pablo lang nagsasabi. So sabi nila ay hindi yung salita ng Panginoon. Hindi ang Panginoon. So malinaw na sabi lang San Pablo, hindi ang salita ng Panginoon. Kung ang sinumang kapatid na lalaki ay may asawang hindi sumasampalataya at kung kalooban niyang makipamahay sa kanya ay huwag niyang hiwalayan. Sa talata 25, ngayon tungkol sa mga dalaga ay wala akong utos mula sa Panginoon. Ay walang utos mula sa Panginoon. Sa sarili lang utos yung San Pablo. Sabi dito, kung ating tingnan, ngunit ibinigay ko ang aking pasya na tulad sa nakamit, kung nagkamit ng habag ng Panginoon upang mapagkatiwalaan. So, sabi nila, hindi yon salita ang Biblia, ay hindi salita ng Diyos, salita lang po ng tao, katulad ni San Pablo. So, para sa kanila, in general, isa lang talata kinukot, pero in general, ang Biblia na ay hindi salita ng Diyos. What ibig sabihin, ang lahat na nandyan sa mga salita, nandyan sa Biblia, ay hindi salita ng Diyos. Kung sabayan natin ang kanilang argumento, bago natin sagutin, kung tingnan natin ang Quran, halimbawa, sa Quran 3:40 o Surah 3:40, ang nagsalita dyan hindi si Allah. Ang nagsalita ay si Prophet Zakaria, prophet man sa kanila. Si Zacarias, isang pari sa panahon po ng Judaism. Si Zacarias po ang nagsalita. Ibig ba sabihin na ang Quran ay hindi yung salita ni Allah? Salita yun ni Zacarias, salita ng tao. Diba? Isang talata lang. Kung tingnan natin ang commentary on the New Testament sa page 460, sabi dito, sa commentary sa 1 Corinthians na kinukot nila, 7, talata at chapter 7, ating basahin lang ang portion, for to the race I see, not the Lord. Some connect these words with what precedes and interpret Paul as saying that the Lord commands concerning the stability of marriage.
But Paul speaks concerning the rest. Kung dito tayo sa Ellicot's commentary, speak I, not the Lord. Yan ang commentary. The apostle has no word of Christ to quote on this point. It's being one which did not arise during our Lord's life. Ngunit may kinukot siya na 1 Corinthians chapter 7 verse 10. Yung Ellicot's commentary ng sectarian yun, ha? Kinukot natin kanina yung commentary ng New Testament sa Catholic yun. Dito tayo sa non-sectarian na commentary. Kung basahin natin ang kinukot niya 1 Corinthians chapter 7 verse 10, sa mga may asawa ay iniutos ko, huwag humiwalay ang asawang babae sa kanyang asawa. Hindi ako ang nag-utos nito, kundi ang Panginoon. So malinaw na milaw, kung basahin natin ang talata 10, ang Panginoon ang nag-utos sa San Pablo. So, ang ginawa nila is misleading. Di ba? O sila lang po ang pakinggan, parang tama, parang tunay, parang totoo. So, yon ang ating unang puntong sagot. Kung para sa kanila, ang Biblia ay hindi salita ng Diyos. Kaya may sabi ni San Pablo, o siya lang nagsalita, hindi utos ng Diyos, pero kinasagot na natin ginamit ang mga komentary. Kami po sa CFD, hindi po kami mamahayag na wala pong basihan, di ba? May basihan po tayo, lalo-lalo na sa mga official teaching ng simbahan, lalo-lalo na sa mga Bible scholar. Kumpara sa kanila, ang Quran ay pulong o salita ng Allah. Kung tingnan natin, kailan po ba na-compile ang Quran? Kay ating sagutin dahil nagtataka po tayo, yung mga naging Islam na mga kapatid natin, hindi naman sila, palaging basahin nila ang Biblia, hindi na naman sila magbasa ng Quran, di ba? Ating ilalahad, ating isiwalat mga kapatid, kung kailan po ba na isulat, nailabas ang aklat ng Holy Book of Quran sa ating mga kapatid na Islam. Kung tingnan natin ang compilation and preservation, following Muhammad's date in 652, namatay po si Muhammad in 632, a number of his companions who knew the Quran by heart were killed in the Battle of Yamama by Musaylimah, the first caliph. May mga 4 caliph si Muhammad, yung right hand niya. Tapos siya ay namatay. So, sino pong first caliph? Abu Bakr, noong 634. Subsequently, decided to collect the book in one volume so that it could be preserved. Siya po ang nag-collect sa mga aklat sa isang volume. Zaid ibn Thabit, ikalawang kalip ni ni Muhammad noong 655, was the person to collect the Quran since he used to write the divine inspiration. Yun ang ating mabasa. For Allah's apostle, thus a group of scribes, most importantly, Zaid, collected the verses and produced a handwritten manuscript of the complete book. So, ibig sabihin yung Quran na Arabic, handwritten, katulad ni St. Jerome noong 405 AD, natapos niya ang Latin Vulgate Bible, kinumpile niya, at saka almost 40 years na isulat dahil handwritten lang po. At it-translate into Latin, Old Testament from Hebrew, the New Testament from Greek, at it-translate niya into Latin, yung Latin Vulgate Bible,
at saka ikikilala sa simbahan through the Council of the Church. Na handwritten yun, wala pang printing press. Dahil ang printing press ay nagka-invento ni Johann Gutenberg, isang Katolikong German na noong 1455. So, ibig sabihin yung Quran, sabi ng ating mga kapatid na Islam, yung Biblia ninyo hindi na yun original dahil printed na yon. Kahit pa yung Hebrew or Greek, pagka-printed na hindi na yun original. Mostly sa mga kapatid nating mga naging Islam, mula sa Christian naging Islam, ginamit nila is mga printed Quran na yun. So, hindi na yun handwritten sa kanilang kalis. So, ibig sabihin, hindi yun original. Di ba? Ating balikan. Isang handwritten manuscript of the complete book. The manuscript, according to Zaid, remained with Abu Bakr until he died. Zaid reaction to the task and the difficulties in collecting the Quranic material from parchment. Ibig sabihin parchment, yung mga balat ng hayop, ang parchment, di ba? Palm leaf at stalks ay yung mga 10 stones, yung mga balat ng kahoy, yung dahon ng mga kahoy, yun, known as suhuf sa kanila. And from men who knew it by heart is recorded in earlier narratives. After Abu Bakr in 644, Hasab bin Omar, yung ikalimang, ikatlong collapse ni Muhammad, si Hafsa bin Omar, Muhammad's widow, was entrusted with the manuscript until the third caliph. Uthman ibn Affan requested yung ika-4 caliphs niya, requested a standard copy from Hafsa bin Omar in about 650 AD. So, kung tingnan natin na kompleto, 656 AD na ang Quran, yung handwritten. Hindi yun printed. Ibig sabihin, hindi yun. Dala-dala nila ngayon, hindi yun original. Kumpara sa kanila, na ang Biblia ay printed na, hindi na yun original. Dahil ang original yung na-compile ni St. Jerome na handwritten. Just imagine, 73 books, sinusulat lang ng manual, yung handwritten. So, ang tagal pala. Ang tagal talaga, mga kapatid. So, yun lang ating kung tingnan natin ang Biblia, St. Jerome, kailan po ba nakompleto ang Quran is 656 AD. Ibig sabihin, hindi pa namatay na si Muhammad, wala pang na-compile na Quran. Yung mga 4 caliphs na lang niya ang nagsulat. Kung tingnan natin ang Biblia, St. Jerome, leading Christian scholar of the period, was commissioned by Pope Damasus to produce a standard text. His translation was completed about AD 405. After initial opposition, it was accepted by the church, known as the Common Version, the Vulgate, the first printed book in Europe, famous Gutenberg Bible. So, kung tingnan natin sa Collier's Encyclopedia Volume 4, page 177. So, hindi pa ipinanak si Muhammad na exist na ang Biblia na na-compile ni St. Jerome. Ibig sabihin, una ang Biblia kaysa Quran. Diba? Grabe ang doubt sa Quran dahil po si Muhammad pumasok lang sa isang yungib at napakita kaniya si Angel Jibril at recite ni Angel Jibril ang Quran at na-memorize ni Muhammad dahil si Muhammad ay hindi marunong magbasa at magsulat. Tingnan na yun yung dahilan na mayroon siyang 4 caliphs yung right hand niya. So, yun lang ating isagot. Ang dami pa. Kumpara sa kanila, ang Quran ay totoong salita niya ang Biblia ay hindi salita ng Diyos. Bakit sa Quran may Genesis at may Abraham at may Eva at Adam? Kailan po ba naisulat ng Genesis? 1513 BC o before Christ. Ang Quran is 656 BC, AD na.
At mayroong psalm o awit. Mayroong Exodo. So, ibig sabihin, kung ano po ang nandyan sa Quran, yun ang Lani Goldman, or World History by Lani Goldman, na ang Quran borrowed stories from the Old and New Testament. So, nanghiram lang sila ng mga istorya mula sa Lumang Tipan at sa Bagong Tipan, Old and New Testament. So, yun lang ating unang punto. Dito tayo sa pangalawang punto. Dahil niya, San Pablo ay hindi tunay na apostol. 14 chapters, puro-puro lang. Kahit yan lang. Sabi ng Awake Magazine, September 8. Sabi ng Awake Magazine, September 8, 1957, volume 38, number 17, pages 25-56. The modern Christian scholars are accepting that there are 50,000 errors from the Bible. Salita ng Diyos. So, ibig sabi niya, Awake Magazine noong September 8, kung tingnan natin, ang Biblia ay naitala na 50,000 error. So, totoo naman yun. Kung tingnan natin the textual history of the Quran by John Hill Christ, ngunit hindi yun ang Catholic Bible. Ang King James Version. So, ang King James Version doon ayon ang tinutukoy sa naturang magazine. Dahil ang King James Version have grave defects. These defects are so serious to call for revision. Ayon sa naturang aklat sa Textual History and the Bible by John Hill Christ. So, yung King James Version, halimbawa, ang daming mislead dyan sa King James Version. Yun ang dahilan na pinagbawalan yung mga manampalatayang Katoliko magbasa sa mga Protestant Bible dahil ang daming misleading. Halimbawa, sa yung kasal ng Kana, di ba? O ng milagro po ng ating Panginoon. So, sa King James Version, parang galit na galit, parang galit ang ating Panginoon sa kanyang ina. O, ang isang pastor ay magbasa, may ipinagalit niya ang boses, parang sa Bisaya pag ikasapaan ni Jesus ang iyang inahan, di ba? Nga, babae, di ba? So, wag mo akong pakialaman. Hindi pa ang panahon. So, babae, wag mo akong pakialaman. Hindi pa ang tamang panahon. Pero yun ang sa King James Version. Ngunit sa Latin Vulgate o Greek in which the New Testament was written, babae, ano ang sayo at sa akin? Malaking kaibahan. Ano ang sayo at sa akin? Hindi pa ang panahon. Hindi pa ito ang panahon. Ngunit kahit hindi pa panahon ang ating Panginoon Jesus ay magawa ng milagro, ngunit naganap ang kanyang ina ang humihingi ng tulong. So, naganap ang unang milagro ng ating Panginoon Jesus, yung tubig ginawa niyang vino o wine. So, yun mga kapatid, na malaking misleading, ang daming misleading dyan sa King James Version. Ang tinutukoy sa Awake Magazine na mayroong 50,000 errors, yung hindi yung Catholic Bible. Yun ang King James Version. Sa aklat naman ng ating mga kapatid na mga Kristohanon, yung aklat ni Mark Finley na nagsabi na naggawa siya ng Recover Version, New Testament and Recover Version. Ginamit niya ang dalawang Catholic Bible. So, yun ang kinakopya niya. These Catholic translations are not bad. So, ang Katoliko nga Bible, yun ang tama. Ngunit yung dahil may imprimatur at nihil obstat. Yung mga Protestanting Bible, wala yung imprimatur, walang perma, walang nihil obstat. Ibig sabihin, yung Biblia mga Protestante is colorum dahil walang
nihal usat asa ka imprimatur. So, yon ang unang sagot. Tapos, sabi nila, atin na lang idiretso muna sa ipaniniwala nila na ang reliyon ng ating Panginoon Jesus ay Islam. Ating pakinggan. Tayo sa inyo bilang isang Muslim. Dapat ko bang tanggapin ang Islam? Ano ang iniwan ni Jesus sa atin? Sa paraan ng inyong Biblia kasi hindi ka maniwala sa aming Quran. Sabi ni Jesus sa John 14:27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay hindi tulad ng binibigay ng daigdig, binibigay ng relihiyon. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Yumakap sa Islam. So, ano po? So, anak sa kanila. Kaya nga, Islam ang relihiyon na iniwan ni Jesus. Hindi So, sabi niya, yung nagtanong na isang Islam, kung lima pa ako bilang isang Christian, ano po ang aking gagawin para po ako yumakap ng reliyong Islam? So, ang sagot ng ating ustads na ang reliyon ng ating binili ng reliyon ng ating Panginoon Jesus ay Islam. Di ba? Yung sagot niya. Ginamit ang dito tayo kay ate mo nang ikalimang punto na lang tayo para sa ang taas pa ito, pero dito na lang tayo sa ginamit nilang talata, John chapter 14 verse 27, na ginamit ng isang ustad na ang reliyon ay iniiwan ng ating Panginoon Jesus sa kanyang mga apostol ay Islam. Hindi, kung ating pakinggan tuloy, hindi nagsabi ang ating Panginoon, ating pakinggan tuloy ang nagsabi, patuloy ko po ang iniiwan ko sa inyo, iglesia po ang iniiwan ko sa inyo, hindi ay dapat natin lahat. Bigyan ko yung Islam na. Sabi naman ng aming Quran, chapter 3, verse 85, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. At kung sino pa man ang magnanais. So, malinaw na hindi naman nagsabi si Jesus na Katoliko ang iniiwan kong reliyon, Iglesia ni Cristo ang iniiwan kong reliyon, Sabadista ang iniiwan kong reliyon, kundi ang ibinili niya ng reliyon o iniiwan niyang reliyon sa kanyang apostol ay Islam. Ano po ba ang ginamit niyang talata? John 14:25. Ating basahin. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa. Huwag na kayong matakot. So, ang binigyan nila ng pansin yung salitang kapayapaan. Sabi nila, ang yung kapayapaan, tingnan natin kung ano po ba ang ibig sabihin ng kapayapaan. Kung sa English is peace. Peace be with you. Diba? Tingnan natin kung ano po ba ang relihiyong Islam, ha? Ano po ba ang salitang Islam? Una natin, dito muna, usa sa ginamit na yung Surah chapter 3:85 sa Quran chapter 3 verse 85. Should anyone follow a religion other than Islam? Yun ang mabasa. Walang ibang reliyon na ating sundin yung Islam. It shall never be accepted from him, and he will be among the losers in the hereafter. So, kung sa Quran, ang Islam, ang reliyon Islam, ang kalingang sundin ating i-follow. Ngunit kung tingnan natin, ano po ba ang salitang kapayapaan o peace sa Arabic? Dahil po, ang Islam, na salitang Islam is Arabic. Then, ang ginamit nilang talata sa Biblia is John chapter 14 verse 27 na kapayapaan, sabi ng ating Panginoon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. So, ibig sabihin nila, Islam ang iniiwan ko sa inyo.
So, yung salitang kapayapaan or peace sa English, kung tingnan natin sa Arabic, ano po ba ang ibig sabihin ng peace o kapayapaan sa Arabic? Salam or peace. Salam is one of the simplest but most powerful terms in the Arabic language. It means peace. Hindi Islam. Ang word nga peace o kapayapaan, hindi Islam sa Arabic. Sa Arabic ay salam. Malaking kabihin ng salam at Islam Diba? Ating basahin ulit. Ano po ba ang ibig sabihin sa peace ng Arabic? Salam is one of the simplest but most powerful terms in the Arabic language. It means peace and can be used to greet strangers to the street to convey respect and good intentions. It can also be used at the end of the conversation to wish someone well. So, ang ibig sabihin ng peace sa Arabic is salam. Ano po ba ang ibig sabihin ng Islam sa Arabic? Dito tayo. Islam. The word Islam literally means submission in Arabic. So, sabi ng ustads, ang iniiwan ni Jesus na reliyon ay Islam dahil po iniiwan kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang Arabic sa kapayapaan o peace is, sa ating Bisaya, kalinaw, is salam. Ngunit ang Islam, ibig sabihin sa Arabic, the word Islam literally means submission in Arabic, referring to submission to God. Muslim, one who practices Islam. So, ibig sabihin, ang Islam is submission. Hindi peace. Malaking kaibahan yung peace at sa submission. Pag hindi tayo mag-aral, mga kapatid, pumalin lang po tayo sa aral ng ating pahayag ng ating mga kapatid na mga Islam. Diba? Yun ang dahilan, ang daming naging Islam ng mga OFWs nandyan sa mga Islamic countries. Ating ulitin, ang peace is salam sa Arabic. Dahil ang Islam is Arabic. So, hindi. So, pag sabi ng ating pusos, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo sa Arabic is salam ang iniiwan ko sa inyo. Hindi nagsabi ng ating pusos, Islam ang iniiwan ko sa inyo. Kaya ang Islam is submission in Arabic, meaning refers to one who submits to God. Yun ang Islam. So, ang Islam, ibig sabihin, submission. Ang peace, salam. Diba? So, malaking kung dito tayo. Ano pa ba ang iba pang sa kanilang sariling komentary sa kanilang sariling Quran, Naibig sa page 134 sa kanilang sarili na komentary. Al-Islam, the surrender to Allah, the solemnly the religion which the Prophet had established received its name. So, ang Islam, the surrender to Allah. Based po sa ilahang komentary. Hindi nagsabi dito na ang Islam is peace. Peace be with you. Hindi. The surrender to Allah. So, malaking kamalian ang sabi ng isang ustads na ang relihiyon ng ating Panginoon Sos. Mayroon pa silang papaniwala nila na silang Adan, Eva at Abraham at lahat ng mga propeta ay Islam. Kung tingnan natin, ano po ba ang relihiyon ni Abraham? Ang relihiyon ni Abraham is Judaism. Mayroon man tayong aklat na Time Almanac, edition 1979. Judaism, sino ang nagtatag ng Judaism? Si Father Abraham. Noong
1500 BC. 1500 BC ha? So, kumpara sila ang mga sara nila, sa mga pahayag nila na ang mga lahat ng mga propeta ay Islam, pati ang ating Panginoon sa Islam. Kung tingnan natin ang kasaysayan, ang nagtatag ng Judaism si Amang Abraham. Hindi man natin mabasa na ang tinatag ni Abraham ay Islam. Ang relihiyon ni Abraham ay Islam. Dahil lumilitaw na lang ang Islam noong 644 AD. Ibig sabihin, hindi pa naipinganak si Muhammad, hindi pa nagtatag si Muhammad. Malinaw na malinaw sa kanilang sariling sariling commentary, yung footnote, di ba? Ano po ba ang ibig sabihin ng Islam? Al-Islam, the surrender to Allah. The solemnly the religion which the Prophet had established received its name. Si Muhammad ang nag-establish. Kung dito tayo sa Encyclopedia Britannica, Muhammad in full Abu al-Qasim, Muhammad ibn Allah ibn al-Muttalib. Ang haba talagang pangalan ni Muhammad ibn Hashim, born 570 in Mecca, Arabia, now in Saudi Arabia. Died June 8, 632 in Medina. So, ang Arabia, before na hindi pa nagtatag si Muhammad ng sarili niyang religion, yung Islam, mayroon silang 360 years ka mga deities, mga Diyos-Diyusan. Yung tuturing natin pre-Islamic. So, ibig sabihin, yung pre-Islamic, wala pang Islam na reliyon. Ang mga Arabo ay mayroon silang iba't ibang mga Diyos-Diyusan, 360 ka mga Diyos-Diyusan. At supreme God nila ay si Allah. So, kung mag-base po tayo sa kasaysayan, o kung ating basahin, the founder of Islam and the proclaimer of the Quran, Muhammad, is traditionally said to have been born in 570 AD in Mecca and to have died in 632 AD in Medina, where he had been forced to emigrate to with his adherents in 622. Yun ang na patik po sa kasaysayan sa Encyclopedia Britannica. Dito tayo sa Christianity. Christian is a person who believes in the doctrines of Jesus and acknowledges His divinity. Saan po natin mabasa? The New Webster's Dictionary of the English Language International Edition sa page 175 na ang ibig sabihin na ang Christian is a person who believes in the doctrines of Jesus and acknowledges His divinity. So ang totoo palang Kristiyanos, according to the definition of the Dictionary Webster's, yung naniniwala sa doktrina ng ating Panginoon Hesus at kumikilala at tumatanggap sa kanyang pagka-Diyos. Yun ang dahilan nga ang Islam hindi pwede tawagin Christian, hindi sila naniwala sa Kristo ay Diyos. Yung mga kapatid nating Iglesia ni Cristo na tinatag ni Felix Manalo ay hindi yun Christian dahil hindi nila pinalawalaan natin, hindi sila naniwala na ang Panginoong Hesus ay Diyos. Di ba? Para sa kanila ay tao lang. Kahit na ang ibang mga sekta, halimbawa, ang iba't ibang mga born again, iba pang mga sekta, SDA, o iba pa, naniwala sila si Kristo ay Diyos. Ngunit kung i-deny na nila, nireject na nila ang doktrina ng ating Panginoon Hesus, ay hindi na pwede sila tawagin Christian kung tutuusin natin, di ba? Ang Christian is a person who believes in the doctrines of Jesus. Ano po ba ang doctrines ni Jesus? Kung tingnan natin, ang Satanic Church was founded by Anton Zandor Levy noong 1964 in America. Satanists absolutely reject the Christian doctrines. Ano po ba? Ang satanismong simbahan
na ang founder ay si Anton Sandor Labing, ay idininay, inireject niya ang doktrina, Christian doctrine. Doktrina ng Kristiyanong doktrina. Ano po ba ang Christian doctrine? The sign of the cross. The veneration of martyrs, relics, saints, and images. Power of pardoning. Ano pa? Hindi naman yun mahirap eh. Google na niyo mga kapatid. Labas yun. Di ba? So, kahit na sabi niyo, nanwala naman kami na si Jesus ay Diyos. Ngunit kung ang lahat ng halos lahat ng mga siguro mga 80% ng doktrina ng ating Panginoon ay nini-reject na niyo, i-deny na niyo, ay hindi na kayo Christian. Halimbawa, isang obispo ng Katoliko sa Constantinople, si Bishop Nestorius, i-deny lang niya ang isang dogma ng Mariology na si Mama Mary ay hindi ina ng Diyos, yung Theotokos, di ba? Kaya para na si Mama Mary ay ina lang ng pagkatao ng ating Panginoon ay hindi. Dogma yun sa simbahan, yung Theotokos, Mother of God. Anong nangyari ni Bishop Nestorius? Naganap ang council sa Episo 451 AD against kang Bishop Nestorius at idiniklarar si Bishop Nestorius na isang heretic at in-excommunicate ng simbahan. Isa lang dogma ng simbahan dininay ay hindi nakakatoliko eh. How much more yung mga kapatid natin sa ibang yung mga panampalataya na halos lahat ng doktrina ng simbahan katoliko ay dininay na nila. Di ba? So, hindi ang reliyon ng ating Panginoon Jesus ay hindi Islam. Malaking kamalian ang ginamit ng isang ustads, ang John 14:27, kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo. Ano po ba ang ibig sa kapayapaan sa Arabic? Yung peace, salam. Ano po ba ang ibig sabihin ng Islam? Is submission. So, yun ang ating pagribat. Sana nakabigay po tayo ng paglilinaw, lalong-lalo na sa ating mga kapatid na mga OFWs nandyan sa mga Islamic countries bilang mga OFWs. Wala tayong tamang oras, minutos na magpapatuloy. Maraming salamat. Ang daming mga naka-view sa atin, hindi na natin ma-acknowledge. Atin na lang yung replyan natin sa mga ano po ba ang mga comment nila. So maraming salamat sa lahat naka-view sa ating live sa FB. Ating partner Masters Control, Brad Juber Banti. Ating production director, Brad Manuel Roncalio Jr., Chief Executive Officer, Reverend Father Rara Rosales, at saka ating station manager, walang iba, ating pinakamahal na Archbishop Martin Sarmiento Humad. Sa lahat ng nakasubaybay, maraming salamat. Happy Sunday sa lahat. God bless us all.